Samantala, handa ang pamilya ni Kian De Los Santos na humarap sa International Criminal Court kung sakaling ipatawag sa kanilang paglilitis. Git ng kanilang pamilya, hindi pa nila tuluyang nakukuha ang hustisya para kay Kian. Si Harley Valbuena sa sentro ng balita. Hindi kami nakakakuha ng due process. Wala ho kaming due process, sir eh. Nakita niyo naman siguro kung paano ho yung pagkamatay ng Kian at ng iba pang mga biktima. Ito ang binigyang diin ni Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos na nasawi sa madugong kampanya kontra iligal na droga sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni De Los Santos na matindi ang kanilang pinagdaanan, ilang taon na ang nakalilipas dahil sila na nga anya ang namatayan ng kaanak, sila pa ang tinatawag na salot ng lipunan at pinagbintangang sangkot umano sa droga. Kaya masakit ito para sa amin at sa mga pamilya ng mga biktima na sa huli, kami pa yung lumalabas dito na talagang masama. Nilinaw rin ni De Los Santos na hindi pa nila ganap na nakakamit ang hustisya sa pagkamatay ng pamangkin laban sa mga pulis na sangkot dito. 3 kasi ang isinampang kaso laban sa mga sangkot na pulis gaya ng murder at pagtatanim ng ebidensya at baril. Pero tanging ang kasong pagpatay lamang ang naipanalo. Kung sana ho, kung talagang sinasabi natin dito na bibigyan natin yung hustisya, di sana ho naipanagot at naipanalo yung 3 kaso. Isa lang ho eh. Mas masakit pa niyang malaman ang lumabas sa Quadcom hearing noon na may nakukuha umanong reward money sa mga mamamatay sa war on drugs. May mga general ho doon sa Quadcom na nag-testify ho sila sa Quadcom. Sinasabi nila na meron po pala pagka napatay ang isang biktima, may nakukuha po palang reward money. Ayun na nga. Masakit ho yun nung marinig namin. Sakaling ipatawag ng International Criminal Court, handaan niya ang kanilang pamilya na humarap. Sa akin okay ako. Pero mas maganda ho yung parents mismo eh. Okay. Dahil mas sila po yung talagang naroroon at base sa aming pag-uusap ng aking kapatid, sa kabila ng kanyang dinaramdam na karamdaman ngayon, na stroke po, ay nakahanda daw po siya. Nasa ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa crimes against humanity kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga at kung si De Los Santos ang tatanungin, dapat managot ang iba pang mga sangkot. Mapanagot kung sino ang dapat mapanagot at ipagtanggol nila yung kanilang sarili. Tama nga po yung sinasabi, no? Na due process. Ibinagay naman mo sa kanila lahat yan eh. Hindi naman mo sila sinaktan nung inaresto. Diba? Lahat po, ibinasa yung kanilang karapatan. Sa mga pamilya ho namin na pinagpapatay noong panahon na yon, hindi nga ho nabasahan ng Miranda rights. Para naman sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, may mensahe rin si Randy De Los Santos. Malinaw naman ho sir yung mandato ng batas. Correct. Nagpaliwanag naman ng ating pamahalaan na ginawa lang ho nila kung ano yung nasa rules. Diba? Hindi nga ho tayo membro ng ICC. Hindi po ako abogado sir, no? Pero sa base sa aking pagkakaunawa, hindi naman ho tayo membro na nga ng ICC. Pero po tayo ay may kaugnayan sa Interpol. At meron tayong posisyon, at nasa posisyon din ng gobyerno, na kung merong ma-aresto, makipag-cooperate po sila. Yun lang naman na nangyari, wala naman pong iba eh. Yes. Lahat po naman ng karapatan ay naibigay sa kanila. So anong pinagpuputok ng butsi nila? Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.